gagawin to. Ay, Charlotte, huwag ka maniwala. Gusto lang niya magkana ka ng deformed na baby para makontrol ka niya ng todo. Lalaki rin ako. Gets ko yung ganyang galawan. Kailangan ko ng isang pabor. I-alter mo yung report para mukhang deformed yung fetus. Kailangan mawala na yung isip na yun. Charlotte! Ethan, walang hiya ka. Ano yan? Kumakain kayo? Huwag mo saktan si Grace! Oh, 6 na buwan na kitang pinapalamon at gumaganda ka na ngayon, ha? Please, pabayaan mo na siya. Nakikiusap ako. Seryoso? Ano ka sa tingin mo? Ako sumusuporta sa'yo. Gagawin ko kahit anong gusto ko. Alam mo ba, tabi? O babaliin ko yung paa mo. Tapos ipapakita ko sa'yo kung anong gagawin ko dyan sa kapatid mo. Grace, halika na. Umalis na tayo. Punta tayong downtown kay Ethan. Malaki na itulong ko sa kanya. Nasa grad school na siya. Tutulungan niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan. Dalian mo! Liam, pwede bang tigilan mo yung pagiging workaholic mo? Iniyakan ako ni Mama kahapon. Desperado na siyang magkaapo. Ano bang inaatupag mo? Araw-araw ka na lang nag-overtime sa opisina. Kumpara sa'yo na para ng taong bundok sa border. Tinatakot si Mama kaya nag-aabang ng balita gabi-gabi. Di niya kailangan mag-alala na baka maputulan ako ng braso o binti. Ano ba yan? Anong ginagawa niyo? Tingin sa daan. Pasensya na po. Nagkamali kami. Drama wave. Noah, mas malala yung driving skills mo kumpara sa shooting accuracy. Mind your own business. Ba't di mo nakita agad na may papatawid? Okay na. Mabuti kaming tao. Iiwan natin dito? Isama na natin. Sunduin pa natin si Mama. Sakay na. Ikaw, sa akin ka sumabay. Ayoko nga. Doon ako sa kabila. Ayaw mo ba sa kotse ko? Masyado bang mataas? Charlotte, huwag na pasaway. Pasalamat na lang tayo. Tara na. Huwag na tayo mag-aksaya ng oras. Naghihintay na si Mama. Ay, sino naman siya? Nakita ko sa daan. Ma, mahangin dito. Baka sipunin ka. Balik na tayo sa city. Uy, bakit may pasaka? Mga iha, huwag kayong matakot. Sumama na kayo sa akin. Hahanapan ko kayo ng matutuluyan. Hindi na po kailangan. Kaya na. Maganda po yan. Ang bait nyo naman, madam. Nag-iisip nga mo kami kung saan kami makikituloy. Magaling. Makinig kayo. Hindi ligtas dito sa liblib na bundok. Alis na tayo, sakay na. Charlotte, ang lambot ng kamay mo. Taga saan nga pala kayong magkapatid? Galing po kami sa baryo. Papunta po kaming downtown. Siya nga pala, Grace. Ano sa tingin mo kay Liam? Sa totoo lang, itong si Liam, magaling talaga sa pagluluto. Kaya niyang magluto ng masasarap na pagkain. Sigurado ako magugustuhan mong luto niya. Swerte ang babaeng mapapangasawa niya. Parang laging seryoso si Mr. Moore. Pero parang maalaga naman siya. Ang galing niya naman po. Wala pa po akong boss na ipinagluto ako. Itong si Noah ko, magaling din. Magaling siyang bumarel, manuntok, magaling kahit saan. Pagkasama mo siya, kahit maglakad ka sa gabi, hindi ka matatakot. Suntukan? Magandang skill? Ang ibig ko po sabihin, si Noah po ay magaling nga po siya talaga.
Para po siyang yung mga bidang artista sa TV shows. At dahil mukhang magkakasundo tayo, huwag na kayong humanap ng matutuluyan. Doon na kayo magstay sa hotel na pag-aari ng Moore family. Si Liam at Noah na magdadala sa inyo doon. Yun ang negosyo namin. Safe, komportable, at mas maayos kesa sa ibang mga hotel. Hindi na po kailangan. Liam, sa hotel na tayo. Noah, tandaan mo na tulungan sila sa mga bagahe nila. Okay po. Steady ka lang. Sorry. Hindi ko sinasadya. Sa ngayon, dito muna kayo magstay. May kailangan pa akong gawin. Ako lang at mga bodyguards. Pagkasama ko kayong dalawa, may inis lang ako. Ma! Dali niyo na sa kwarto nila. Okay. Charlotte, tara. Captain, Ano? schedule ang mission. Bumalik kayo bukas ng umaga. Understood. Isang gabi lang kami dito. Ayoko ma-involve sa kanila ng husto. Hindi ko kailangan ng gulo. Sleeping incense? Lintik naman. Naipit ako. Yung waiter, binigay sa akin tong tubig mo. Diyan ka lang. Ano nangyari? May sakit ka ba? Tatawag ako ng doktor. Iwanan mo ko. Bubuksan kong bitana para may hangin. Umalis ka na. Charlotte, ikaw ang may gusto nito. All this memory ride. Nagmamadali ka? Magkalinawan muna tayo. Huwag na natin pag-usapan yung nangyari kagabi. Aalis na ako. Sanay ako sa buhay militar. Buwis buhay araw-araw. Hindi ako mag-aasawa. Hindi kita kayang panagutan. Hindi mo kailangang umalis. Yung nangyari, kahit anong kapalit na gusto mo, ibibigay ko. Hindi ko kailangan yan. Nagpunta ako rito para makita ang boyfriend ko. Yung nangyari sa atin kagabi. Kalimutan mo na. Wala tayong atraso sa isa't isa. Kung makita tayo ulit, kunwari di tayo magkakilala. Sige. Bihis ka na. Goodbye. Virgin pa pala siya? Kaya palang sabi niya masakit. Charlotte? Anong ginawa mo rito? Hinanap kita buong gabi. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala? Bakit bigla ka na lang umalis? Grace, sorry talaga. Di na ako gagala. Tara na.
Hindi maganda lagay ng wrist mo. Lagyan mo ng ointment ang pasa tuwing umaga't gabi. Salamat, Mr. Moore. Ang bait mo talaga. Pasaan kayo? Pahatid ko kayo. Huwag na. Tara. Tara na, Grace. Charlotte, kasama kayo kagabi? Grace, tara na. Paliwanag ko sa'yo mamaya. Ha? Binuli mo ba si Charlotte kagabi? Kumari pa sa pag-alis. Parang tinakot mo ata eh. May nangyari kasi. Oh? May nangyari ba kagabi? Mr. Moore, yung waiter binigay sa akin tong tubig mo. Ha? Mr. Moore, tumigil ka! Bitiwan mo ako! Sorry. Kung natakot kita, umalis ka na. Mas matatag ako. Tinamaan ka rin pala? Walang nangyari? Hindi ako katulad mo na madaling mawalan ng kontrol. Hindi ko hinahayaan mawalan ng kontrol. Mauna na ako. Kailangan pa ako sa border. Tama na yata ito. Dito nakatira si Ethan. Ethan, nandyan ka ba? Ah! Charlotte! Grace! Anong ginagawa niyo rito? Ethan, si Grace kasi binubugbog ni Jack. Kaya tuluyan na kaming tumakas. Pero wala kaming matutuluyan. Kaya, pwede mo ba... Emma? Anong ginagawa mo rito? Charlotte, huwag ka mag-isip ng masama. Nagpapatutor lang si Emma. Yung graduate tuition ko kasi pamahal ng pamahal. Kaya kailangan kong gumawa ng paraan. Dahilan kaya nawalan ako ng oras para makasama ka. Charlotte, loyal si Ethan sa'yo. Kaya lang niya ako tinututor dahil sa'yo. Mag-usap na kayo, alis na ako. Grace, Charlotte, magtiwala kayo. Saglit, so sa ngayon, dito muna kayo. Sa school na muna ako magsistay. Pwede kayong maghanap ng trabaho rito. Yung ibang bagay naman, pag-isipan ko. Yung huling talaga? Sino umalis? Parang napapadalas ang pagsusuka ko. Naku, buntis kaya ako? Nagsusuka na naman. Magdadalawang buwan na. Tingin ko di lang yung sakit sa tiyan. Baka may lumalaki na sa loob. Mag-isa lang siya palagi. Parang wala namang boyfriend. Baka nabuntis lang siya tapos iniwan na. Hindi totoo yan. Wala akong ginawa. Walang ginawa? Paano mo i-explain yung pagsusuka, matapos kumain, at pagsuot ng maluwag na damit? Kanino kaya yung bastardong anak na dala mo? Magdahan-dahan kayo sa sinasabi nyo. Nagsusuka si Charlotte dahil sira ang tiyan. Tigilan yung chismis tungkol sa kanya. Nagsasabi lang kami ng totoo. Nakakaya mabuntis ng di kasal. Siya lumande tapos di pwede magkomento. Kahit tama o hindi, wag niyo siya i-judge. Akong mas nakakakilala kay Charlotte.
Mas mabuti siya kaysa sa inyong lahat na naninira ng kapwa. Kung may problema akong harapin nyo, huwag niyo siya ibuli. Huwag ka pa inosente. Tara na nga. Sus, kala mo naman. Drama wave. Charlotte, sabihin mo sa akin ng totoo. Buntis ka ba talaga? Sa tingin ko, si Noah, yung gabi na yon hindi kami gumamit ng kondom. Ganun ba? Magpa-check ka muna, ha? Grace, Charlotte, ngayon, anong gagawin mo? Paano si Ethan? Sigurado ka bang tatanggapin niyang anak mo? May boyfriend ka nga, pero iba naman ang tatay. Charlotte, pasaway ka talaga no? Diyos ko, kung tutuusin baka nga may iba pa siyang boyfriend. Baka magka-sexually transmitted disease pa siya. Iisang break room lang ang gamit natin. Kaya nandidiri ako. Akala ko inosente mga taga-baryo. Mas malala pala. Charlotte, okay ka lang ba? Ibalik mo na yung pregnancy test. Para sabihin ko sa inyo, pag may narinig pa akong chismis galing sa inyo, isusumbong ko kayo kay manager. Bahala na siya mag-decide kung pipiliin niya kayo at yung chismis niyo o kaming dalawa. Sige, tapusin na natin to para malaman ng buong kampanya na si Charlotte na buntis bago pa ikasal at di alam kung sinong tatay ng anak niya. Charlotte, totoo bang sinasabi nila? Buntis ka ba? Ethan, Tumahimik ka! Hindi ganyan ang pagkakakilala ko kay Charlotte. May misunderstanding lang. Binabalaan ko kayo, tigilin nyo ng chismis o tatawag ako ng pulis. Seryoso? Kapag 2 linya sa test, buntis. Mr. Smith, huwag mo nang lukuhin ang sarili mo. May iba talaga siyang lalaking tinatagpo. Pag may anak na siya, hindi na siya pwede magtrabaho sa club bilang server. Wala pa akong masyadong ipon pang tuition para sa 1 buwan. Pag may anak na siya, wala na akong makukuhang pera. Lalo akong mababaon. Kailangan niya ng abortion. Huwag mo silang pakinggan. Diretso na tayo sa ospital, pa-check up. Para makita natin ang saktong kondisyon ng baby. Healthy muna dapat. Ethan, Ethan, okay lang pumunta ng ospital, pero dapat yung maayos na ospital. Samahan ko si Charlotte bukas. Huwag ka na magabala, Grace. May dati ako natulungan na OB-GYN ni doctor at medyo close kami. Hindi na namin kailangan pumila. Masusing examination yun. Ethan, hindi ko sinasadyang mangyari. Nung gabing yun, Tama na. Alam kong hindi mo kasalanan. Kahit ano pa, simula ngayon, magkasama nating haharapin to. Nabasa ko na ang report. May abnormalities ang baby. Hindi maayos ang puso at piyas niya. Rekomendasyon ko ihinto ang pagbubuntis. Pag pinatagal pa, mas masama ang epekto sa katawan mo. posible ba to? Baka nagkamali lang. May ibang option pa ba? Dok, gusto ko siyang isilang. From a medical standpoint, itong baby hindi talaga dapat isila. Mahihirapan lang ang baby. At ikaw rin, mahihirapan. Charlotte, hihinto na natin ang pagbubuntis mo. Makinig ka sa doktor. Bata pa naman tayo. Magkaka-healthy baby din tayo sa susunod. Huwag mong pabayaan ang katawan mo ng mga anib. Hindi pwede. Isang exam pa lang to, hindi natin pwedeng sabihin na may abnormalities na agad. Kumuha pa tayo ng isa pang test. Sa ibang doktor naman. Anong ibig mong sabihin? Kina-question mo bang expertise ko? O bigay ni Deputy Director ako sa pinakamagandang ospital? Pero kung di lang dahil dito kay Ethan, maghihintay kayo ng sobrang tagal para lang sa appointment. Tapos ngayon, may gana ka pang umarte dyan? Please, huwag na kayong magalit. Concerned lang si Grace sa kalagayan ni Charlotte at di na nakapag-isip muna. Tingnan nyo, gawin na natin to mamayang hapon. Kaya wala na kayong dapat alalahanin pa. Sige. Hello, Ma. Pasaway ka. Kamusta na ba? Anong ibig niyo sabihin? Seryoso ka ba? Tungkol doon sa 2 kong manugang natural. Hanggang ngayon wala pa rin ba kayong nararamdaman ni Noah pa? Mr. Moore, tama na! Bitiwan mo ako! Wala naman. Ituloy niyo na sa supply chain. Tong 2 binata akong pasaway, di pa rin nakahanap ng asawa. Kailangan pa ng tulong ko para ayusin ang mga bagay na to. Mary, hanapin mo nga yung magkapatid na Wright. Saan sila nakatira at saan nagkatrabaho? Bigay mo sa akin ang mga address. Charlotte, pirmahan mo na.
Para sa kabutihan mo to, hindi mo pwedeng isilang yan. Ethan, kumuha muna tayo ng second opinion sa ibang ospital, please. 19 ka pa lang. Hindi mo pwedeng sirain ang future mo dahil sa deformed the baby na to. Mas matanda ako sa'yo. Kaya responsibilidad ko ang health mo. Ha? Pirma na. Pirma na. Dalian mo. Madam Moore, masamang balita. Anong nangyari, ha? Anong nangyari sa kanila? Hindi ito tungkol sa kanila, madam. Ay, huwag mo nga akong ginugulat ng ganyan. Kainis ka talaga. Tungkol ito sa magiging apo mo. Buntis si Miss Charlotte. Nasa ospital siya ngayon para... Ano? Mary, ihanda mo agad ang kotse. Pupunta ako ng ospital. Dali! Opo. Ay! Nawa, pasaway ka talaga! Buntis ang future asawa mo at andyan ka pa rin! Umuwi ka na ngayon din! Maternity hospital tayo. Yes, sir. Charlotte, huwag ka na matakot. Hindi yun masakit. Matulog ka lang. Pag wala na ang bastardo, masusuportahan na niya ako ulit. Charlotte, relax ka lang. Malapit na nating umpisahan. Balita sa ospital. Pinekay nung batugang boyfriend ni Charlotte yung pregnancy report. Pinalabas niya na deformed yung baby para mapabort niya. Paliw na babae. Bilisan niyo pa. In 3 minutes ando na tayo. Pag na late, takbo kayong 10 kilometro. Yes, sir. Sino ka? Di ka pwedeng basta pumasok dito. OR to. Sinong nagsabing magpa-abort ka? Baby ko tong dinadala ko. Pwede kong gawin ang gusto ko. Wala kang pakialam. Seryoso ka talaga? Charlotte, kung wala ako, paano ka nabuntis? Paano mo nagawang i-abort ang anak natin ng mag-isa? Ayoko naman talaga. Yung anak natin, deformed siya. Wala na akong magagawa. Ito bang sinasabi mo? Nakipagsabuatan ang boyfriend mo sa doktor para ipeke ang report. Nagpauto at naniwala ka naman basta-basta? Ginawa to ni Ethan. Ba't niya naman gagawin to? Ay, Charlotte, huwag ka maniwala. Gusto lang niya magkana ka ng deformed the baby para makontrol ka niya ng todo. Lalaki rin ako. Gets ko yung ganyang galawan. Kailangan ko ng isang pabor. I-alter mo yung report para mukhang deformed yung fetus. Kailangan mawala na yung isip na yun. Charlotte, mahal na mahal kita. Kaya hindi ko matanggap na magkakaanak ka sa ibang lalaki. So ito palang pagmamahal? Matagal mo na pala ako niloloko. Ba't mo ginawa yun? Charlotte naman, kung kasama mo na yung bastardo, paano mo pa mababayaran yung pag-aaral ko? Mahal mo ako, di ba? Ha? So anong mali? Kung i-dispatch ako yung bastardo na yan. Ethan, walang hiya ka.